Gab, baka hinahanap ka na ni Jennifer. Paalala nito. Kahit pa malaman niya na nandito ako, wala siyang magagawa. Mas pipiliin ko pa rin na makasama kayo. Sagot nito. Naawa pa rin ako kay Jennifer. Mas mabuting sabihin mo na lang sa kanya ang totoo. Alam kong masasaktan siya, pero magagalit siya kung malalaman niya ang totoo. Dahil nilihim mo sa kanya ang tungkol sa atin. Tugon ni Camila. Sasabihin ko naman talaga sa kanya, Camila. Sagot ni Gab. Salamat naman kung ganun, Gab. Ano kaya kung magbakasyon tayong tatlo sa malayo, kasama ang anak natin? Gusto ko kasing makasama kayo ng matagal nang walang ibang inaalala. Sabi nito kay Camila. Gusto ko rin ang idea mo, Gab. Sagot ni Camila. Mas maganda sana kung malapit sa dagat. Ano sa tingin mo, mahal ko? Sagot ni Gab. Maganda nga iyan, mahal ko. Sariwa ang hangin at malayo sa syudad. Sagot ni Camila. Sana gumaling na talaga ang anak natin. Mahal, gusto ko na talagang dalhin kayo ni Tintin sa Amerika at nang makilala na kayo ng mga magulang ko. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay ni Camila. Hindi pa talaga ako handa, Gab, na harapin ang mga magulang mo. Alam kong hindi nila ako matatanggap, sagot ni Camila. Sa sinabi ni Gab, huwag kang mag-isip ng ganyan, Camila. Matatanggap din tayo ni Mama at Papa dahil may anak na tayo. Pampalubag loob ni Gab. Habang hinahawi nito ang buhok ni Camila, ay sinundan naman ito agad ni Gab ng mahigpit na yakap at halik. Gab, baka biglang pumasok ang anak nating si Tintin. Pigil nito kay Gab. Kailangan nating makausap ang doktor ni Tintin. Dahil gusto kong malaman kung mapapadali ba ang pagaling niya para madala ko na kayo sa Amerika, sabi ni Gab. Tatawagan ko ang doktor niya para makapag-set na tayo ng oras at nang makita na natin ang resulta ng kanyang test. Sagot ni Camila sa sinabi nito. Sige, balitaan mo agad ako, mahal ko. Paalala nito kay Camila. Habang si Jennifer naman ay hindi mapakali sa kanyang trabaho at gustong-gusto na nitong makauwi para siguraduhin kung nasa bahay na ba nila si Gab. Uuwi tayo ngayon ng maaga. Sabihan mo na ang iba mong kasamahan. Utos nito sa kanyang sekretarya. Pero ma'am, malayo pa ang oras. Sagot ng sekretarya. Yung utos ko sundin mo, please lang. Galit na sabi nito. Opo ma'am. Nagmamadaling lumabas ang kanyang sekretarya para sabihin sa iba na maaga nilang tapusin ang kanilang trabaho para makauwi agad sila. Ayan na, paranoid na naman si ma'am. Wala na sa focus. Dati lagi na lang overtime. Pabirong sabi ng isang empleyado nito. Hoy, ano ka ba? Baka marinig tayo ni ma'am. Awat ng isa nilang kasama. Narinig naman ito ni Jennifer kaya nagalit ito sa kanyang empleyado. Mag-overtime kang mag-isa mo dito. Galit na sabi nito. Ma'am naman, hindi ka naman mabiro, sabi ng isang designer. Yan tuloy, napagalitan ka. Ayaw mo ba niyan? Makakauwi ka ng maaga? Magkakaroon ka pa nga ng oras sa jowa mo. Sige na, tapusin nyo na nga yan. Kaya napapagalitan tayo eh. Kasi sa catchismis natin, sabi ng sekretarya. Kaya nagsibali ka naman ang lahat sa kanilang trabaho. Naisipan naman ni Jennifer na tawagan ang kanyang kaibigan dahil nga nag-aalala siya na baka maagaw na talaga ni Camila ng tuluyan si Gab. At para kung kumbinsihin ang kanyang kaibigan na madaliin ang kanilang mga plano at nang matapos na ang kanyang mga hinala. Hello Erica, tawag nito sa kabilang linya. Ano naman Jennifer? Napaparaning ka na naman. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Tugon ng kaibigan. Saan ba yung sinasabi mong espiya? Para magkaalaman na at nang makatikim yung babae na yan sa akin.
Alam mo, magsasabi naman ng totoo si Gab. Hintayin mo na lang, sabi ng kaibigan nito, si Erica. Hindi na ako makapaghintay, Erica. Gustong gusto ko nang malaman ang totoo at kung saan niya binahay ang babae niya para makatikim siya ng galit ng isang babaeng inagawan. Sige na bukas sisimulan ko na ang maghanap ng espiya. Mabuti naman kung ganon kasi hindi na talaga ako makapaghintay. At masabi ko sa kanya na deserve na lahat nito dahil pinagkatiwalaan ko siya pero ginago nila ako. Galit na sabi nito. Sige at excited na rin akong makita ang bad side ng kaibigan ko. Sabay tawa. Mahal, kailangan ko nang umuwi. At babalik muna ako ng opisina. Paalam ni Gab kay Camila. Sige na, baka bumalik na si Jennifer sa bahay niyo at maabutan ka niyang wala doon, sabi ni Camila. Hindi naman yun ang inaalala ko, Camila. Maniwala ka. Kailangan kong asikasuhin ang negosyo dahil para ito sa kinabukasan ni Tintin, siya ang magiging tagapagmana ng aming negosyo. Sabi ni Gab. Maraming salamat, Gab, at palagi mong inaalala ang kapakanan ng anak natin. Sagot ni Camila sa mga sinabi ni Gab. Habang nagmamadaling umuwi si Jennifer sa bahay nila at pagpasok nga nito ay wala pa doon si Gab. Nasaan si Gab? Hindi pa siya umuuwi hanggang ngayon? Tanong nito sa katulong. Ma'am, kararating lang po ni Sir. Nasa labas po siya. Nagpark ng sasakyan, sabi ng katulong nila. Ano nangyayari dito? Nagtatakang tanong nito sa katulong. Si Ma'am po kasi, Sir. Galit na galit po, sagot ng isa nilang katulong. Ano na naman bang nangyayari sa iyo, Jennifer? Umalis muna kay Yaya. Utos nito sa katulong. Saan ka na naman ba galing? Galit na tanong nito kay Gab. Sa office, sagot nito. Sinungaling ka. Alam kong nagkikita kayo ng Camila na yon. Wala ka dun sa office, alam ko. Dahil dumaan ako doon. Galit na sabi nito. Alam mo, Jennifer, ayoko magtalo tayo. Sasabihin ko rin naman sa iyo ang totoo. Bigyan mo lang ako ng tamang oras. Sagot ni Gab sa mga sinabi ni Jennifer. Parang sinabi mo na rin ang totoo. Bakit hindi mo nasabihin ngayon? Bakit kailangang maghintay pa ako? Matagal mo na pala akong niloloko, Gab. Galit na napamura si Jennifer. Pero umakyat pa rin ng kwarto si Gab. Gab, kausapin mo ako.